Ang digmaan sa gitnang silangan ay kumakalat ng napakabilis. Noong gabi ng Hulyo 29, tinamaan ng drone ang dalawang barko sa daungan ng Damietta sa Ehipto sa dagat Mediteraneo, malapit sa Suez Canal, unang beses mula simula ng digmaan ng US at Iran na may tinamaan na pasilidad sa Ehipto. Ang kahalagahan ng insidenteng ito ay nangyari ito sa parehong araw na unang pampublikong sumali ang Saudi Arabia sa mga pag-atakeng militar kasama ang Washington. Nakipagkita si J.D. Vance, pangalawang Pangulo ng Estados Unidos, sa Ministro ng Depensa ng Saudi Arabia na humiling na wag lumala ang sitwasyon. Ngunit tila hindi na ito kontrolado at lumala na talaga. Muling umatake ang Estados Unidos sa Iran noong gabi ng Hulyo 30. Tatalakayin natin sa episode na ito ang mga pangyayari kabilang ang sa Suez Canal. Paano lumalawak ang sigalot sa gitnang silangan at ano-ano ang posibleng senaryo ayon sa mga analyst? Sasabihin ko na rin, hindi maganda ang inaasahan. Ako si Alexi Pechi, talakayin natin ito ng sabay. Pero bago magsimula, mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito. 1 segundo lang ito. Papunta na tayo sa 300,000 na subscribers, kaya't lubos akong magpapasalamat sa bawat isa sa inyong mag-subscribe. Salamat! Sige, magsimula tayo sa mismong insidente sa Suez Canal. Based sa datos ng British Maritime Security Company na Embry, tinamaan ng drone ang gas tanker na pagmamay-ari ng American company sa imbakan ng Damietta Port. Ito ay isang terminal ng liquefied natural gas sa Mediterranean Sea, malapit sa lugar kung saan nag-uugnay ang kanal sa Mediterranean at Red Sea. Ayon sa datos ng kumpanya ng trade intelligence na Kepler, 2 sasakyan dagat ang nasira. Ang floating storage regasification unit na Energos Winter at ang gas tanker na Gaslock Salem. Tinamaan ng drone mismo ang Energos Winter pagkatapos ay kumalat ang apoy sa pangalawang barko. Agad namang naapula ang sunog at walang nasaktan. Ito ay iniulat ng Ministeryo ng Langis ng Ehipto. Gayunpaman, ito ay isang pahiwatig ng totoong pagpapalawak ng digmaan at pagtatangkang tuluyang haranin ang buong rehiyon. Dito dapat tayong huminto sandali at magpaliwanag ng kaunti. Sa madaling salita, ang ibig sabihin nito ay binablock ng Iran ang kipot ng Hormuz. Ibig sabihin, ang labasan mula sa Golpong Persiko. Binablock ng mga Houthi ng Yemen ang kipot ng Bab el-Mandeb, isa sa mga labasan ng Dagat na Pula. At dito naman, may umaatake sa mga tanker sa kanal ng Suez, ibig sabihin, sa pangalawang labasan mula sa mismong Dagat na Pula. Kung pagsasamahin, ito ay tangkang sirain ang anumang posibilidad ng pag-export mula sa Saudi Arabia. Ipapaliwanag ko pa ng mas simple. Kung titignan ang Saudi Arabia, may 3 paraan silang i-export ang langis, kabilang ang Golpong Persiko. Doon, pwedeng dumaan ang mga tanker sa kipot ng Hormuz papalabas ng karagatan. Ang pangalawang ruta ay dumadaan sa buong bansa, sa buong Saudi Arabia, may pipeline na 1,200 kilometro mula silangan hanggang kanluran papuntang pantalan ng Yanbu. Ang pantalan ng Yanbu ay nasa Dagat na Pula. Mula rito, may 2 ruta ang Saudi Arabia papuntang pandaigdigang merkado, Kanal ng Suez o kipot ng Bab el-Mandeb. Sa itaas patungong Dagat Mediteraneo, sa ibaba sa karagatan. Ngayon, kapag binlock ng Iran ang kipot ng Hormuz, sarado na ang panig na ito. Binablock ng mga Houthi ang kipot ng Bab el-Mandeb, kaya Kanal ng Suez na lang ang natitirang daan at may nangyayari na rin doon. Bakit ko sinasabing may umatake sa mga tanker sa Suez Canal? Mahalagang malinaw na itala kung ano ang napatunayan at kung ano ang hindi. Ang opisyal na pahayag ng pamahalaan ng Ehipto ay kinumpirma ang insidente ng sunog sa 2 barko dahil sa pag-atake ng drone. Ngunit walang sinuman ang umako ng responsibilidad para sa insidente at kung sino talaga ang nasa likod ng pag-atake sa oras ng pagre-record ng episode na ito ay hindi pa rin alam. Ayon sa Reuters, ito ay maaaring bagong front sa digmaan ng Iran, ngunit nilinaw nilang opinyon lang ito at wala pang patunay kung sino ang may gawa ng pag-atake. Kaya dahil sumali na sa digmaan ang mga milisya ng Iraq at ang mga Houthi mula Yemen, lalong nagiging mahirap at magulo kung sino ang umaatake at kung ano ang kanilang tinatarget. Ang halaga ng lugar ng pag-atake ay nasa heograpiya nito. Ang Suez Canal ang nananatiling huling medyo ligtas na ruta para sa pag-export ng langis ng Saudi matapos maging conflict zone ang Strait of Hormuz. Noong nakaraang linggo, inanunsyo ng mga Houthi sa Yemen ang blokadang pandagat laban sa Saudi Arabia na nilagay sa panganib ang alternatibong ruta sa Bab el-Mandeb Strait.
Kung malalagay pa sa panganib ang Suez Canal, halos mawawalan na ng ligtas na ruta sa dagat para sa pag-export ng langis ang Riyadh. Mukhang ito ang gustong makamit ngayon ng Iran. Ngayon, tingnan natin ang mas malawak na larawan ng araw dahil ang pag-atake sa Damietta sa Ehipto ay isa lang sa ilang insidente ng lumalawak na sigalot sa gitnang silangan. Noong Hulyo 29, unang hayagang sumali ang Saudi Arabia sa mga pag-ataking militar kasama ang Estados Unidos. Ayon sa New York Times, ang pinagsamang operasyon ng Amerika at Saudi ay sinagawa laban sa mga puwersa ng milisyang bayan ng Iraq, karamihan ay mga grupong Shia na sinusuportahan ng Iran. Sinabi ng Washington at Riyadh na ang mga pag-atake ay tugon sa mga pag-atake ng drone sa mga pasilidad ng langis ng Saudi na inilunsad mula sa Iraq. Ayon sa isang opisyal ng Amerika na sinipi ng New York Times, humigit kumulang 20 Iranian, inuulit ko hindi Iraqi kundi Iranian, na mga tagapayong militar at teknikal ang napatay. Kinumpirma ng mga puwersa ng mobilisasyong bayan ng Iraq ang mga pag-atake sa kanilang mga base at iniulat ang pagkamatay ng hindi bababa sa 20 mandirigma at 32 ang sugatan. Tinawag ni punong ministro ng Iraq na si Ali Azaidi ang pinagsamang operasyon ng Amerika at Saudi bilang hindi katanggap-tanggap na agresyon. Samantala, sinabi ni Trump sa isang panayam sa Fox News na ang mga pag-atake ay napagkasunduan kasama ang pamahalaan ng Iraq. Ito ay dalawang posisyon na, gaya ng nakikita ninyo, ay tahasang magkasalungat at hindi tiyak kung ang operasyon ay napagkasunduan nga ba o hindi. Ngunit nais kong banggitin na maaring ito ay pagpapakitang tao lamang ito ng Iraq. Dahil sinuportahan ni Donald Trump ang bagong punong ministro ng Iraq na si Ali Azaidi at kamakailan lang ay tinanggap siya sa White House, kaya ako'y nagdududa sa mga pahayag ni Ali Azaidi. Kasabay nito, sa gabi ng Hulyo 30, muling sinimulan ng Estados Unidos ang serye ng sarili nilang mga airstrike direkta sa Iran. Sinimulan ng sandatahang lakas ng Estados Unidos ng Amerika ang panibagong serye ng mga pag-atake mula sa himpapawid. At sinabi ng kanilang Central na Command, inatake ng Central na Command ng hukbong sandatahan ng Estados Unidos ang 12 ng pasilidad ng korps ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon sa Iran, kabilang ang mga sentro ng komando at pasilidad ng misil at drone, mga baybaying posteng panmanman at depensa, pati mga pasilidad ng baseng pandagat. At isa sa mga pag-atake ay tumama sa lungsod ng Parinsyar sa lalawigan ng kanlurang Azerbaijan ng Iran. Batay sa ulat, ang misil ay tumama sa walang nakatirang lugar at walang biktima. Ang muling pagsisimula ng mga pag-atake ay dulot ng pag-atake ng korps ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon gamit ang mga balistikong misail sa base militar ng Amerika sa Jordan sa gabi bago sumapit ang Miyerkules. Ayon sa Central Command, nasabat lahat ng misil. Paalala ko, nagbanta si Trump at sinabing bubumbahin ng todo ang Iran. Pareho rin ang tugon ng Iran. Inanunsyo ng Tehran ang pag-atake sa 3 tanker na nagtangkang dumaan sa kipot ng Hormuz sa isang ayon sa kanila hindi autorisadong ruta. Kasabay nito, ayon sa datos ng ship tracking, noong gabing yon ay unang beses mula Hulyo 11 na may dumaan sa kipot na isang gas tanker na kontrolado ng kumpanyang Qatari na Qatar Energy. At pagkatapos nito, iniulat ng semi-opisyal na ahensya ng balita ng Iran na Fars na di umano'y nagbigay ng pahintulot ang Tehran para sa pagdaan na ito na nagpapakita na nananatili pa rin ang piling kontrol ng Iran sa kipot at hindi ganap na kontrol. Nagpatuloy ang diplomatikong usapan kahit walang resulta ayon sa mga source ng Reuters. Ipinresinta ng Oman sa Iran ang planong suportado ng mga bansa sa Golpo ng Persya para sa pamamahala ng kipot ng Hormuz kabilang ang voluntaryong bayad sa paggamit nito. Ngunit tinanggihan ng Iran ang alok na ito noong Miyerkules pagkatapos ay nagpakawala sila ng mga misil papunta sa Jordan. Karapat dapat ding bigyang pansin ang posisyon ng mismong Saudi Arabia na sinusubukan. Alam mo, magbalanse sa pagitan ng pagpapakita ng lakas at pag-iwas sa isang ganap na digmaan. Ang totoo niyan, na yon ay pinapakita ng Riyadh sa Tehran na kaya nitong umatake sa network ng mga puwersang proxy nito sa reyon. Hindi inaatake ang teritoryo ng Iran, kundi nagtatatag ng deterrence at iniiwang bukas ang diplomatikong pag-aayos. Sinabi ng kinatawan ng Ministry ng Depensa ng Saudi Arabia, ipinapakita ng kaharian ang dedikasyon sa mapayapang pag-aayos, walang balak palalain ng tensyon, ngunit handa silang lumaban kung may agresyon.
Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang insidente na halos kasabay nangyari sa mga pag-atake sa Iraq. Matapos ang magkasanib ng mga pag-atake, nakipagkita ang Ministro ng Depensa ng Saudi Arabia kay Vice Presidente ng Estados Unidos J.D. Vance sa Washington noong Miyerkules upang kumbinsihin ang administrasyon ni Donald Trump na huwag nang ituloy ang karagdadang paglala ng sigalot. Ipinapakita nito ang panloob na kontradiksyon sa posisyon ng Riyadh. Dahil sa isang banda, ipinapakita ng kaharian ang kanilang determinasyon sa militar. Sa pamamagitan ng mga pag-atake laban sa mga pro-Iran na puwersa sa Iraq, sa pamamagitan ng mga pag-atake sa mga Houthi ng Yemen. Kasabay nito, sa antas diplomatiko, hinihiling ng Saudi Arabia sa Washington na huwag nang palawakin pa ang digmaang ito. Ang ekonomikong aspeto ng tunggalian ay lalo ring tumindi ngayon. Ibig sabihin kapag lumalawak ang digmaan, naapektuhan din ang pandaigdigang pamilihan. Noong Huwebes, tumaas ang presyo ng Brent na langis hanggang $72.21 kada bariles. At ngayon, ayon sa Bloomberg, ang mga mamumuhunan ay nag-aalangan sa pagitan ng pangamba sa posibleng paglala ng sitwasyon at pag-asa sa isang kasunduan na maaaring magbukas muli ng paglalayag sa kipot ng Hormuz. Ang mga pag-atake ng mga Houthi sa mga barko sa Dagat na Pula ay nagudyok din sa London na pamilihan ng marine insurance na palawakin ang sonang mataas ang panganib, isinasama na ngayon ang mas maraming baybayin na malapit sa mga pantalan ng Saudi. Kung tumataas ang presyo ng insurance, gaya ng naiintindihan ninyo, tataas din ang presyo ng langis. Ngayon, pag-usapan natin kung sino ang nakikinabang dito, sino ang hindi, at ano-ano ang mga posibleng senaryo na maaring mangyari sa hinaharap. Para sa Estados Unidos ng Amerika at Saudi Arabia, ang sabayang pagpapakita ng lakas sa Iraq ay nagpapakita ng kanilang determinasyon na pigilan ang mga grupong maka-Iran. Ngunit may panganib din na madamay sila sa mas malawak at di makontrol na labanan. Dito rin galing ang pakiusap ng Ministro ng Depensa ng Saudi Arabia kay JJD Vance na magpakita pa rin ng pagpipigil. Ibig sabihin, alam ng mga Saudi na kailangang ipakita ang pangil pero hindi siguro dapat makipaglaban kasi kapag nangyari yon, totoong lalawak ang digmaan hanggang sa hindi na ito makontrol. Lumilika ang sitwasyon ng dobleng presyon sa Iran dahil ang pag-atake sa kanilang proxy forces sa Iraq ay nagpapahina sa kanilang regional na impluensya. Sa kabilang banda, ang kontrol sa kipot ng Hormuz ay nananatiling tanging mahalagang panggigipit ng Tehran na ginagamit nito ng pili. Gayunpaman, pinapayagan pa rin nilang makadaan ang ilang mga barko batay sa kasunduan. Para sa Ehipto at pandaigdigang paglalayag, ang insidente sa Damietta ay nagdudulot ng bagong kawalang katiyakan. Dahil kung ang Suez Canal ay talagang malalagay sa panganib ng mga pag-atake, ang natitirang tanging ligtas na ruta ng pag-export ng Saudi Arabia ay malalagay sa malaking tandang pananong. Maapektuhan hindi lang ang regional, kundi pati pandaigdigang kalahok sa kalakalan. Isipin mo, ang buong bahagi ay basta na lang isasara. At doon, ang lahat ng trapiko, lahat ng trapiko ay iikot na palibot ng Afrika. Ano ang susunod? Una, ang posibleng senaryo ay mananatili ang labanan sa kasalukuyang anyo ng mga paisa-isang pag-atake na may kasabay na may mga diplomatikong pagtatangkang dumaraan sa Oman, ngunit bigo ang mga ito at walang formal na pagbabalik sa isang malawakang kampanya. Sa madaling salita, ang di umano'y tigil putukan na hindi naman talaga tigil putukan dahil patuloy pa rin ang mga pag-atake. Kung magpapatuloy ang mga insidente gaya ng pag-atake sa Damietta, Ehipto at malinaw na maiugnay ito sa isang panig. Halimbawa, kung tahasang aminin ng korps ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon na sila ang umatake sa Ehipto, maari nitong pilitin ang Ehipto at iba pang mga bansa na umaasa sa Suez Canal na magpatupad ng dagdag na hakbang para protektahan ang paglalayag gaya ng pinalawak na high-risk zone sa Red Sea. Sa kahit anong kaso, ito ay magdudulot ng pagtaas ng presyo ng langis. Ang ikatlong senaryo ay maaring bumagal ang paglala dahil sa diplomasyang presyon mula sa mga mismong palahok sa reyon. Una sa lahat mula sa Saudi Arabia, na batay sa panawagan ng Ministro ng Depensa nito kay J.J. Vance, kasing interesado rin sa pagpigil sa sigalot gaya ng sa pagpapakita ng sariling lakas. Konklusyon. Sa ngayon, gagamitin ko muna ang opisyal na terminolohiya. Isang hindi kilalang drone ang tumama sa dalawang barko sa pantalan ng Damietta, Ehipto, malapit sa Suez Canal. Ito ay totoo. Sa araw ring yon, kauna-unahang hayagang sumali ang Saudi Arabia sa mga atake ng Estados Unidos laban sa pro-Iran na puwersa sa Iraq. Muling naglunsad ang Estados Unidos ng serye ng mga airstrike laban sa mga pasilidad ng Islamic Revolutionary Guard Corps sa Iran.
Hiniling ng ministro ng depensa ng Saudi Arabia sa US na huwag lumala ang sitwasyon. Tumaas ang presyo ng langis sa gitna ng kawalang katiyakan. Ang sigalot na nag-ugat sa tunggalian ng Estados Unidos, Iran at Israel. Pagsapit ng katapusan ng Hulyo, nasangkot na rin dito ang Iraq gaya na nakikita natin, Yemen at Saudi Arabia. Bukod pa ito sa Kuwait, Bahrain, Qatar at Oman, Jordan at Jordan. At ngayon, pati ang Ehipto ay nasasangkot na rin dito. Sa ngayon, wala pa tayong nakikitang pag-asa na matatapos ang digmaan sa diplomasya. Dito ko natatapusin. Ibahagi ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.